Welcome to BGC Beloved Podcast, where God's grace revealed. Ang sarap magpuri sa Panginoon, ano? Talagang ang pangalan ng Panginoon, ang pinakamataas na pangalan sa lahat ng pangalan. Amen? Bago po ako magsimula, manalangin po muna tayo. Panginoon, marami pong salamat sa araw na ito, na iyong pinagpala na. Salamat sa mga kabilaved ko, Panginoon, na sila po, Panginoon, ay malakas, malusog, masigla. Salamat po sa biyaya nyo ngayong araw na ito at sa mga susunod pang araw. Panginoon, ang pag-aaralan po namin ngayon ay amin pong idinudulog sa inyo. Hayaan niyo po ang banal na Espiritu ang kumilos sa bawat isa, mangusap, at itago lamang ninyo ako sa inyong likuran. Salamat po, banal na Espiritu, sa inyo po lahat ng kapurihan, Panginoong Yesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan naman natin ang Lord. Nasa series po tayo ng Presence of God Inside o POGI. Pang-anim na po tayo, part 6 na po ito. At ang message today ay God's Wisdom Inside. Tayong mga tumanggap at kumilala sa Panginoong Hesukristo, inalis na po sa atin yung sinful nature. Tayo po ay bago ng nilalang. Sabihin nyo nga sa sarili nyo, bago akong nilalang. Brand new person na po tayo. Hindi na po tayo makasalanan. No? Tayo'y anak na ng Diyos. Makikita po natin yan sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Therefore, if anyone is in Christ, nakikristo ba kayo? Yes. He is a new creation. The old has gone. Ano yung old has gone? Yung sinful nature natin, the old has gone. The new has come. You are born of God. Bago na po tayong nilalang. Amen? At pinag-usapan din po natin, simula nung umpisa, na ang ating pagkatao ay itinulad sa tabernacle. So ito po yung tabernacle ni Moses. Andiyan po yung outer court, yun yung nakikita po sa atin, yung body natin. Holy place, yun naman yung emotion natin, yung soul, mind, soul, and will. Yun po yung soul part natin. At yung Holy of Holies, yun po yung spirit po natin. Ngayon, tingnan natin yung isa pang diagram para mas medyo malinaw. Yan. Makikita po natin dyan na ang presence of God ay nasa Holy of Holies, doon sa tabernacle. Doon nakikipagtagpo ang Lord sa mga Israelita. Ngayon, sa atin, sa generation natin, nasaan ang Panginoon? Nasa ating Espiritu. 1 Thessalonians 5:23, nakalagay po dyan na tayo ay composed ng spirit, soul, and body. So sa espiritu mo, sa born again spirit mo, nandoon naninirahan ang Panginoon. Wow, yun 'di ba? Kasi naninirahan ang Diyos sa born again spirit mo. Now, tingnan natin yung mga nakaraang mga pinag-aralan natin. What are the implications of God living in us? Ano ba yung implikasyon na to? Na ang Panginoon ay nakatira. Ano ngayon, Pastora, kung nakatira ang Panginoon sa born-again spirit natin? Tignan natin ito. God living in us means, yung sa spirit natin, yung God's life and nature ng Panginoon, 1 John 3:9, nakatira yung God's life nature. Ibig sabihin, yung seed, kung yung DNA, yung sperma ng Panginoon, inilagay sa ating born-again spirit. So, ibig sabihin, pinanganak tayo ng Panginoon. Wala na yung dating tayo. Kaya, nung may sinful nature pa tayo, maraming naimbak sa utak natin ng mga maling mga prinsipyo. No? Kaya, kailangan natin ng renewing of mind. Makikita natin yan o mababasa natin yan sa Romans chapter 12, verse 2. Yan yung life application natin. Next. Yung sumunod na nating pinag-aralan, ay we are partaker of God's nature. 2 Peter chapter 1 verse 4. So, may common sharing na tayo. Ka-share natin ng Panginoon. Kung ano meron sa Lord, meron din sa atin. So, ang life application niyan ay live
godly life, and stop sinning. Kasi hindi na bagay sa iyo ang magkasala. Sabihin mo nga, hindi na bagay sa akin magkasala. Mababasa natin yan sa Titus chapter 2 verse 11 to 12. Kasi righteous ka na eh. Matuwid ka na sa harapan ng Panginoon. Kung nagkakamali ka, bangon ka uli. Ay, hindi ako yan. Nagkamali man ako ngayon, sa harapan ng Panginoon, humihinga ako ng tawad at thank you Lord, pinatawad mo na ako. Amen? So, yung kaya gumaganon yung araw, ibig sabihin from your spirit, kailangan dumaan sa soul, magre-renew ka ng mind, mag-stop sinning ka, at kailangan makita ito ng iba. Makita ito, mag-manifest sa mga kilos mo, sa gawi mo, sa sinasabi mo. Amen? Next, yung pinag-aralan natin. Inside our born-again spirit ay yung power ni God. Mababasa natin dyan sa Ephesians chapter 1 verse 18 to 20 and Ephesians chapter 3 verse 16. Yung power na nagpabangon sa Panginoong Hesukristo nung siya ay namatay, di ba? Muli siyang nabuhay. Yung kapangyarihan na yon at yung kapangyarihan na nagpaupo sa Panginoong Hesukristo, siyang kapangyarihan na nasa ating spirito. Amen? Gaano ka-powerful yun? Sobrang powerful. Kaya nga you can cast out devil. No, you can heal sickness. You can move mountain. Ibig sabihin yung mga problema mo, lumayas ka dyan. Sabihin mo ganyan, hindi itong kalooban ng Panginoon sa amin. You have the power. Just confess, declare. Maniwala ka. Dahil nasa iyo ang Panginoon sa born again spirit mo. At ang life application nito ay start reigning in life. Ibig sabihin, maghari ka sa buhay na ito. Kasalanan. Kunyari, tinitempt ka kasalanan. Hindi na. Nagre-reign na ako sa buhay na ito. Amen? Amen. So, mula spirit, papuntang soul, papuntang body, magmamanifest yan sa'yo. And, sabi ganyan, worrying is an expression of unbelief. No? Kaya ka nagwo-worry kasi nag-aalinlangan ka, may mga pag-aalinlangan ka. Nababalisa ka kasi hindi ka nagtitiwala sa Diyos. God's resources is greater than our needs. God's provision is greater than life demands. Stop worrying. Yan naman ay yung pinag-aralan natin na God's resources inside. Meron nang inilagay ang Panginoon, kumpleto na. Sabi nga kanina, di ba sa worship, kumpleto ka na. Plero. Nandiyan na sa loob, inside your born-again spirit, nandiyan na lahat ang kailangan mo. Natural, sa mundong ito, pangangailangan mo sa mundong ito, at pangangailangan mo spiritual, kumpleto na. Kaya nga ang Panginoon, nilikha muna ang pangangailangan ng tao bago nilikha si Eva at si Adan. At ang life application ay, stop worrying. Huwag kang mag-alala. Now, ngayon naman po ay pag-uusapan natin ang God's wisdom. Yan po ang message natin ngayon, karunungan ng Diyos. Now, there are 3 types of wisdom. Number 1, human wisdom. It is the wisdom we acquire from books, experiences, and observation. Ibig sabihin, ito yung mga wisdom o karunungan na nakukuha natin sa mga books, sa mga experiences natin, mga tinuturo ng parents natin, tinuturo ng teachers natin. Yan po ang tawag dyan ay human wisdom. Example po, cigarette o smoking is bad for our health. Wisdom yun. So, hindi mo susundin. Kaya lang, kapag ang human wisdom, without the guidance of the Holy Spirit, kayang-kaya kang itempt ng kaaway. Ay, okay lang. Sinasabi nila, bad for our health. Nulakas kaya ng baga ko. Nag-smoke ka na. Yung paglalasing, okay lang yan. Kaya yan, lakas kaya ng katawan ko. So, human wisdom, sinasabi ng masama sa'yo, pero without the influence of Holy Spirit,
kaya mong tumikim. Nakukuha po? Nakukuha. So, anong mangyayari? Halimbawa, nagsigarilyo ka, sira ang baga mo. May story po akong nabasa sa anak ni King David, si Solomon. Si Solomon po, humingi sa Panginoon hindi ng kayamanan. Humingi siya ng karunungan, ng wisdom sa Panginoon. Pinagkaloob naman ito ng Panginoon sa kanya. Pagkatapos, ginamit niya itong human wisdom na ito, o wisdom na ito, para siya ay magkaroon ng kayamanan, para siya ay magkaroon ng power. Okay? Ang sabi ko kanina, human wisdom without the guidance of the Holy Spirit, mapupunta sa masama. So, ganun ang nangyari kay Solomon. Ang wisdom niya, ginamit niya sa hindi magandang mga pangyayari o hindi mga magandang desisyon. Anong gusto niya? Power. Ang gusto niya, kayamanan. Kaya naman, taliwas sa Panginoon, taliwas sa prinsipyo ng Panginoon, nagkaroon siya ng 700 na asawa. 700 lang naman eh. Eh meron pa, 300 concubines. Ay grabe. 1,000. 1,000. May human wisdom, tama? Bakit? Kasi kapag asawa niya yung anak ng presidente sa isang bansa na yun, halimbawa, ay, may kapangyarihan siya doon. Tama ba? O anak, dito, may kaharian, asawa niya yung anak ng hari doon. May kapangyarihan din siya. Human wisdom. Pero without the guidance of the Holy Spirit, napasama si Solomon. Patutunayan ko sa inyo na si Solomon nagsisi bandang huli at na-realize niya, wala palang kwenta yun. Patunayan ko sa inyo, Ecclesiastes chapter 1 verse 16 to 18. I said to myself, look, I am wiser than any of the kings who ruled in Jerusalem before me. I have greater wisdom and knowledge than any of them. Siya na nagsasabi. Marunong siya. Full of wisdom siya. Pero tignan mo to. Sa verse 17, ano sinabi niya? So I set out to learn everything from wisdom. Gusto niya talagang malaman lahat. Hanggang to madness and folly. Ibig sabihin ng folly, stupidity. No? Human wisdom. Hanggang sa wala ng gabay ng Panginoon, naging stupid na. Ikaw ba naman, mag-asawa ka ng 700? Ha? Di ba? Isa nga lang eh. O, di ba? Isa nga lang. 700 pa. May 300 concubines pa. Di ba? Sabi niya dyan, so I set out to learn everything from wisdom to madness and folly, but I learned firsthand, na-realize niya, that pursuing all this is like chasing the wind. Lahat daw, pag pinurso daw niya, yung gusto niya, yung kapangyarihan, yung kayamanan, like chasing the wind. Ibig sabihin na like chasing the wind, meaningless. Walang kwenta pala, sabi niya ganyan. Less valuable. Yun ang ibig sabihin ng like chasing the wind. Mati-chase mo ba yung wind? Mahuhuli mo ba? O, ganun niya hinalin tulad. Yung pag-chase sa kayamanan, pag-chase sa karunungan, sa kapangyarihan. No? The greater my wisdom, sabi niya, the greater my wisdom, the greater my grief. To increase knowledge only increases sorrow. Nalulungkot siya. Sabi nga nung mga it's lonely at the top. Malungkot talaga kapag nasa tugatog ka na ng mo. Iniiwan ka na ng iba. Kasi masyado ka ng mataas. Naunawaan? Sabi ganyan sa 1 Corinthians chapter 3 verse 18 to 20, do not deceive yourselves. If any of you think you are wise by the standards of this age, ibig sabihin ng standard of this age, yung generation natin ngayon, yung standard ng mundo. Akala mo matalino ka, akala mo marunong ka sa standard ng mundo, you should become fools so that you may become wise. For the wisdom of this world, yung wisdom, yung human wisdom, for the wisdom of this world is what? Foolishness in God's sight. As it is written, He catches the wise in their craftiness, and again,
The Lord knows that the thoughts of the wise are futile. Ibig sabihin na futile, walang kwenta. Ibig sabihin, kung human wisdom natin, kung hindi nakaangkla sa karunungan ng Diyos, walang kwenta. Amen? So, ang karunungan ng tao dapat nakaangkla sa principles ng Panginoon. Ang context niyan, ng 1 Corinthians na yan, ay tungkol sa mga mananampalataya na nagkakanya-kanya. Ay, gusto ko tong leader na to. Ay, gusto ko tong leader na to. Ay, ayoko dyan. Nagmamarunong. Full of themselves. Mga self-righteous. Kaya nga, ayaw na nilang paturo. Kaya nga, ang sabi dyan ni Paul, walang kwenta yung wisdom na ganyan. Nagkakagulo eh. Yan yung context ng Corinthians na yan. Okay? So, number 2, kanina, human wisdom. Ngayon naman, demonic wisdom. Ay, Pastor, may demonic wisdom pa? Yes. The wisdom of the rulers of this age, karunungan ng itim, kumbaga itim na karunungan. Okay? The wisdom of the rulers of this age, those of principalities, rulers of darkness of the earth, spiritual wickedness, and in high places. Ito yung wisdom na mula sa evil. Ito yung mga principles na contrast sa Panginoon. Okay, eto, patutunayan ko sa inyo. 1 Corinthians chapter 2, verse 6. However, we speak wisdom among those who are mature. Yet, ito, si Paul, sinasabi niya, nagtuturo siya ng wisdom sa mga matured Christians. Yet, sabi niya, pero, not the wisdom of this age. Hindi daw yung wisdom, hindi daw yung human wisdom ng mundong ito, nor of the rulers of this age. Sino ba yung ruler of this age? Demonic wisdom. Okay? Who are coming to nothing. So, nagtuturo si Paul, hindi yung human wisdom, hindi rin demonic wisdom. So, pinutunayan ko sa inyo sa Bible na merong demonic wisdom. Ephesians chapter 6, verse 12. For our struggle is not against flesh and blood. Di ba minsan may kaaway kayo? Merong nang iinis sa inyo. Merong nangungulit sa inyo. Pero ang sabi dyan, yung struggle na yon hindi against flesh and blood. Hindi kaaway natin ang tao. Ang kaaway natin ay yung espiritong bumubulong dun sa tao na yan para ibuli ka. Amen? Kaya hindi ka na magagalit sa tao. Alam ko na, naiintindihan ko, ipagpe-pray ko siya kasi may bumubuli sa kanya. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. So merong demonic wisdom? May bumubulong? Yes. Kaya kung kayo, alam nyo, conscious kayo, na ang Panginoon ay nasa born-again spirit nyo, nothing can harm you. Hindi niya kaya kayong gapiin sapagkat malakas ang nasa born-again spirit nyo. And that's the Holy Spirit. Imagine niyo yung power na nandyan sa loob ninyo. Kaya hindi na kayo dapat magalit sa tao. Pag-pray na lang natin. Sino man sila. Okay? Hindi ka na makikipagsabunutan. Hindi ka na makikipagsigawan. Sinisiraan mo ako. Diba? Ano ba yung mga pinagsasabi mo? Hindi naman ako yan hindi ka na ganun. Lord, tulungan niyo po yung tao na yun. Kung hindi pa siya nakakakilala, tulungan niyo po siya makakilala. Nang magkaroon na po kami ng magandang relasyon. Amen? Nauunawaan niyo. Tignan niyo yung Tagalog. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito. Kasi, ang umiiral talaga dito, di ba, binigay ni Adam at Eve yung authority ng mundong ito kay Satanas. Di ba? So, yan yung umiiral sa mundong ito. Kaya nga bumaba si Jesucristo para tayo ay i-redeem sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. So, nandyan lang yan. Pero, hindi na tayo matatakot. Hindi na tayo matatakot. Alam niyo yung sinasabi ko sa inyo, minsan nanood ako ng social media, yung transgen at saka yung doktor. Sabi ng doktor, kahit
palit ka ng sex mo, ang chromosome ibig sabihin yung ano ng babae. Kasi sa babae, chromosome XX. Sa lalaki, chromosome XY. Kahit daw magpapalit sila ng sex, ang chromosome pa rin nila ay XY. Ibig sabihin, lalaki pa rin sila. Nalilisik yung mata nung ano. Nakita ko talaga sa social media. No! Nagme-menstruate ako after. Sabi nga niya. No, sabi ng doktor. Tingnan mo yung prinsipyo nila. No, sabi niya. XY pa rin ang chromosome mo kahit napalitan yan. Sabi ganyan. Hindi po natin kinokondem sila. Ang ibig ko sabihin, mahalin natin sila. Kaya dapat o kailangan, share natin sila ng gospel. Pakita natin yung pagmamahal ng Panginoon na kaya nilang makawala doon sa sitwasyon na yun. Amen? Walang imposible sa Panginoon. Kapag naramdaman ng mga yon, ang pagmamahal ng Panginoon, darating ang pagbabago sa kanila. Amen? So, hindi natin sila kinokondem, ha? Ine-explain ko lang paano nai-impluwensyahan ito ng demonic wisdom. Alam niyo po, sa prinsipyo ng Bible, ang nilikha ng Panginoon ay si Adam at si Eve. Hindi po si Adam at si Steve. At hindi rin po si Eve at si Ava. Naunawaan niyo ko? Naunawaan niyo ko? So ang pagmamahal ng Panginoon, abutin po natin sila at huwag natin silang husgahan. Amen? Amen. Isa pang demonic wisdom ay yung naghahanap ng swerte. No? Mga swerte. Ito, swerte to. No? Ito, swerte to. Oh, yung ayos ng yung ayos ng upuan, dapat hindi yan nakatapat sa ganire. Oh, ang pintuan dapat hindi nakatapat dyan sa bintana. Oh, itong magandang ayos dito. Feng Shui. Pinalaya na tayo dyan ng Panginoong Jesucristo. Dahil ang pagpapala ay nanggagaling sa Panginoong Jesus, hindi doon sa pwesto ng mga kung ano-anong mga bagay. Amen? Kahit ibalandra mo dyan yan, hindi mawawala ang pagpapala ng Panginoon sa'yo. Sabi nga sa Psalms 23, di ba? Goodness and mercy shall follow you all the days of your life. Mag-overtake ang pagpapala ng Panginoon sa'yo. Wala sa pungsoy, wala sa ayos ng bahay mo, wala sa ayos ng gamit mo. Amen? May iba nagsusuot pa ng gem. Itong gem daw, para hindi ako lalapitan ng mga malas. Magsusuot ako ng anting-anting para kahit na anong mangyari, buhay pa rin ako. Diba? Wala doon ang proteksyon nyo. Actually, pinadala pa nga ng Diyos ang anghel para tayo protektahan at ingatan. Amen? Wala sa mga suot. Maglalagay ako ng mahabang Pag nakikita to, ng swerte. Dadami ang aking business. Dadami pera. Oh! Wala doon, kapatid. Nasa Panginoong Jesucristo. Pinagkaloob na, kunin mo na lang, mag-manifest, nasa spirit mo na. Amen? Ito pa, yung iba, pupunta sa albularyo. Pupunta sa manggagaway, sa mambabarang. Kala nila gagaling sila roon. Hindi nila alam, dadagdagan yung sakit kasi alam mo na, may mga mahikang itim yun. No? Wala doon ang kagalingan mo, kabilabid. 2,000 years ago, si Kristo binugbog, nasugatan, nasaktan, pumangit ang mukha, alang-alang para sa kagalingan natin. Amen? Okay, magpa-doktor ka. Pero alam niyo po, kung wala yung gabay at pagpapala ng Panginoon, hindi pa rin. May mga doktor nga, hindi alam kung ano yung sakit mo eh. May doktor nga, okay, ang galing-galing na doktor, pero namatay pa rin. Pero merong doktor, pinagpala ng Panginoon, naniwala itong kapatid na ito na pinagaling na siya ng Panginoon. Kahit ang doktor, nagtataka, anong himala gumaling siya? Amen? Meron nga patay. Isang pastor o isang teacher ng Bible school doon sa Amerika.
4 na oras, patay ang kanyang anak. Pray lang sila ng pray na mag-asawa. Nasa morgue na. Nasa morgue na yung anak niya. Pagdating doon, nag-pray sila, nag-pray. Nabuhay yung anak. Walang damage ang utak. Di ba? Konting oras lang. Pagka patay na. Di ba nagkakaroon ng ang utak? Pero 4 na oras, kabilabid. Ganon magpala ang Panginoon. Miracle can happen. Just believe. Walang laman yung pitaka ko. Lord, thank you. Alam ko, dadami ang laman nito. Amen. Just believe. Amen? Alam nyo ba kung saan pupunta yung mga tao na, yung bang naniniwala sa mga demonic wisdom? Revelation chapter 21 verse 8, sabi dyan, but cowards, unbelievers, hindi na po pala sa atin yung verse na to. Sino ba rito ang mga believers? Sino rito ang believers na? Amen! So ang verse na to, hindi na sa atin. But cowards, unbelievers, the corrupt, murderers, the immoral, those who practice witchcraft. Oh, may witchcraft pala. Ano ba yung Tagalog na witchcraft? Mangkukulam. Idol worshippers and all liars. Mga sinungaling. Their faith is in the fiery lake of burning sulfur. Ano ba yung fiery lake of burning sulfur? Impyerno. This is the second death. Hindi sa atin yung verse na yan. Kasi tayo yung mga believers. Amen? So, pangatlong wisdom. Ito na. Godly wisdom. The wisdom from Christ. 1 Corinthians chapter 1 verse 30. It is because of Him that you are in Christ, who has become for us wisdom from God. That is our righteousness, holiness, and redemption. Are you in Christ? Nakikristo ka ba? So, ang wisdom from God ay si Kristo. At kung nasa iyo si Kristo, ano meron sa inyo? Wisdom of God. 1 Corinthians chapter 2, verse 16. For who has known the mind of the Lord that He may instruct him? But, ano meron sa atin? We have the mind of Christ. Isipin mo, daily. Daily. Sa mga paplanuhin mo, sa mga desisyon mo sa buhay, sa pag-aalaga mo sa anak mo, sa pagpunta mo sa school, sa trabaho mo, meron ka palang karunungan. We have the mind of Christ. Paano yun? Halimbawa, meron kang didesisyonan. Lord, thank you. I have the mind of Christ. Holy Spirit, tutulungan mo ako. Gagabayan mo ako, hindi ako magkakamali. I release the wisdom of God. Yun lang. Paggising nyo na umaga, sa inyong devotion, no? Minsan, kasi may mga revelation kang mababasa sa Bible, magpe-pray, I have the mind of Christ. Holy Spirit, thank you. I release the wisdom of God. Every day. Kasi araw-araw meron tayong mga ginagawa. Kaya kailangan natin wisdom coming from the Lord. Amen ba? Kaya hindi kataka-taka na mga believers mahuhusay. Makikita nyo yung may mga medal, mga believers. Why? Regalo ng Panginoon. We have the wisdom of God. Amen? Amen. Tingnan natin ito. Diagram. Sa body po natin, merong physical mind. Sa soul, natural mind. Sa spirit, spiritual mind. Paano po yun? Okay, sa body, yung physical mind. Yung halimbawa, yung brains natin. Okay, yan yung physical mind. Pagdating sa soul, yung brains natin, yung nag-iisip, yung thoughts. Yun yung natural mind. Okay? Yung brains, yung mga internal organs natin, yung heart, pancreas, brains, ano pa, lahat ng internal organs natin. Yun yung physical mind. Meron silang nagpapump yung heart. Okay? Bakit nagpapump? Pupunta tayo sa natural mind para mabuhay yung tao, magpump yung dugo, magpapump yung puso para magpump yung dugo, umikot sa buong katawan. Yun yung natural
May. Pagdating sa spirit, may nag-supply. Kasi dati patay tayo eh. Ngayon, born again na tayo, may nag-supply. Sino nag-supply? Ang Panginoon. We have the mind of Christ. Ngayon, paano ito, Pastora, paano namin ito mapapalabas? Okay, so how can wisdom be made manifest para makita ito? Number 1, prayer. James chapter 1 verse 5. If any of you lacks wisdom, kung meron kang kakulangan, di mo alam, no? Kailangan mo ng karunungan, sabi diyan, you should ask God. Hingin mo daw sa Panginoon, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Hindi sasabihin ng Lord, hingin ka ngayon ng wisdom, kakulit mong bata ka. Hindi ganun ng Lord. Pag nanghingi ka sa Kanya, ipagkakaloob niya. Amen? May mga struggles ka. Hingin mo yung wisdom kay Lord. Lord, paano ko ba ito aayusin? Paano ba ito maaayos? No? And be patient. Minsan, tinuturuan pala tayo ng Lord. Kulang lang pala tayo ng pasensya. Hindi po ng biskwit. Pasensya sa ating ugali. Amen? Number 2. Hearing and studying the Word. 1 Timothy chapter 3, verse 15 to 16. You have been taught the Holy Scriptures from childhood, and they have given you the wisdom to receive the salvation that comes by trusting in Christ Jesus. Sabi dyan ni Paul kay Timothy, tinuruan ka ng Holy Scripture simula nung maliit ka pa. At iyon ang nagbigay sa iyo ng wisdom. So saan nakuha ni Timothy yung wisdom? Sa pagbabasa, sa pag-study, sa pakikinig. Yung iba kasi, dahil na yung mata, hindi na makabasa, pwede naman makinig. May mga audio Bible naman tayo, may mga podcast tayo. Pwede naman makinig. No, ma-acquire natin ang godly wisdom. Di ba nga sabi, faith comes by hearing, and hearing the word of Christ. Amen? So ano yung dalawa? Para magkaroon tayo ng wisdom, una, prayer. Pangalawa, hearing and studying the Word of God. Now, ngayong nalaman na natin ang lahat ng ito, natanong nyo ba, Lord, may human wisdom ako and guided ako ng Holy Spirit. Ano ba pinaka-wisest na gagawin ko? Nagawa ko na naman yung iba. Ito ang sagot. What is the wisest thing to do? Lahat sabay-sabay tayo. Win souls for Christ. No, mag-win tayo. Mag-invite tayo, mag-share tayo ng testimony natin about goodness of God. No? Alam nyo ba ang sabi sa Proverbs? Proverbs chapter 11 verse 30, the fruit of the righteous is a tree of life, and, sabay-sabay tayo, he who wins soul is wise. Kapatid, wise ka pala pag nagwi-win ka ng soul. Bible na po ang nagsabi. Sino nag-invite sa inyo? I-recall ninyo, bakit kayo nakakilala sa Panginoon? Di ba may nangulit? Di ba may nag-share? Kahit parents mo yan, may nag-share pa rin, may nagturo sa inyo. Amen? Punuin natin ito. O damihan pa natin yung services natin. Go! Mag-win kayo ng soul for Christ. Ang buhay sa mundong ito, temporary lang. Pero yung gagawin mo, mag-win ka ng soul para kay Kristo, eternal value yan. Amen? Tignan nyo, bakit sinabi ko yon? Tignan natin yung Matthew 16, verse 26. What good will it be for a man if he gains the whole world, yet forfeit his soul? Or what can a man give in exchange for his soul? Ano man ang kamtan ng taong ito? Kamtan man niya ang kapangyarihan, kamtan man niya ang mga salapi o success sa mundong ito, pero kung ang kaluluwa niya wala kay Kristo, wala lang.
fly away lang. Amen? Na kay Kristo ang eternal life. Siya ang nagbigay. Siya ang eternal life. Kaya win soul for Christ. Alam niyo po ba, yung simple testimony ng buhay niyo, ito yung nangyari niyo, binago ako ng Panginoon, na ikwento mo sa kaibigan mo na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Talaga ba? Talaga ba? Hindi mo alam, nagsisid na kayo ng pananampalataya dun sa tao na yon. At yung seed na yon tutubo. At Panginoon na ang bahala ng pagtubo na yon. Makikita mo na lang, uy, nasharean ko yun minsan, siya din, kapatiran na, kabeloved na. Amen? Kaya ang sarap na makikita mo yung mahal mo sa buhay at mga kaibigan mo na sila man ay pinagkalooban na rin ng eternal life dahil nakakilala sila. Share niyo po yung reels. No? Share niyo po yung mga post natin sa Beloved, yung mga verses. Hindi niyo alam kasi share niyo, may nagbabasa niyan. Yung pala sa pagbabasa na yun, inuudyo ka na siya ng banal na espiritu, na-share nyo na rin. Amen ba? So share. Share. Kwento ko sa inyo na si Kristo o si Jesus Christ ay merong kinuwentong parable of the great banquet. Mababasa natin yan sa Luke chapter 14, verse 15 to 24. Sabi ni Jesus, mapalad ang taong makakasalo sa handaan sa kaharian ng Diyos. Uy, mapalad tayo, kapatid. Mapalad tayo, kabilabid. Kasama tayo sa great banquet. Nakaupo na si Kristo dun eh. Nakaupo tayo spiritually doon. Sa Diyos, sa kalangitan, sa Diyos Ama. Andito yung body natin, pero tayo ay nakaupo na doon sa Ama, katabi ni Kristo. Amen? Sige, palakpakan natin ang Panginoon. May isang taong naghanda ng isang malaking pagdiriwang. Pagkatapos na nang i-prepare yung handaan na yon, sabi niya doon sa servant niya, o sige na, tawagin mo na lahat ng mga imbitado para tayo ay kumain na at magsaya. E de sinunod siya ng servant. Ngayon, ang nangyari, pagdating ng servant doon sa mga inimbitahan, may kanya-kanyang mga dahilan. Oh. Sabi dyan, they were invited but declined. Sabi gano'n ng isa, ay, kabibili ko ng lupa eh. Ayun no, kailangan kong tignan, check upin. Yung isa naman, kabibili ko lang ng 10 baka. Kailangan itry ko to kung makakapag-araro. Sabi naman ng isa, kakasal ko lang, sorry, hindi ako makakapunta. So, madaming dahilan ng mga tao. Bumalik ngayon yung servant, Master, may kanya-kanya pong dahilan eh. Nagalit yung master. O sige, hayaan mo na sila. Yung mga imbitado na yan. Punta tayo doon sa iba. Okay. Ang parable po, hindi po ini-interpret yan by word. Ini-interpret po yan ng buong istorya. Yung mga inimbitahan po na yan ay mga Israelita. Okay. Pwede din gamitin yung personal, pero sa context po ng Bible, Israel po. Natandaan niyo po na si Jesucristo ay nireject. Nireject po siya ng mga Israelita. Mababasa natin yan sa John chapter 1 verse 11 at saka John chapter 15 verse 25. Nireject si Jesus Christ. Kaya ang biyaya, saan punta? Ang biyaya ay napunta sa mga Gentiles. Napunta sa atin. Kaya tayo, ang napakapalad. No? Nasa biyaya tayo. Amen? So, ganun ang ginawa ng master. Sige, pumunta ka sa mga iskinita, sa kalye. Ayain mo sila. Hanapin mo yung mga mahihirap, yung mga lumpo, sabi niya, yung mga bulag, yung mga pilay. Sige, sino ba yan? Di ba mga Gentiles? Dati wala tayong Panginoon eh, para tayong bulag. Dati wala tayong Panginoon, kaya mahirap tayo. Dati wala tayong Panginoon, kaya tayo'y pilay. Pero pinahanap tayo ng Panginoon. Inimbitahan tayo sa kanyang great banquet. Amen? Wow! So, ang nangyari noon, pumunta naman yung mga inimbitahan. Kaya lang, ang sabi ng servant,
Lucas chapter 14. Lang natupad iyon ng alipin, bumalik siya sa amo niya at sinabi, nagawa ko na po ang inutos ninyo, pero maluwag pa. Marami pa daw, bakante. Kaya sinabi ng amo niya, pumunta ka sa mga kalsada, mga daan, sa labas ng bayan, pilitin mong pumarito ang mga tao para mapuno ng panauhin ang bahay ko. Tinitiyak ko sa inyo, ni isa man sa mga una kong inimbita ay hindi makakatikim ng handa ko. So, ano yung ibig sabihin nito? Yung sinasabi diyang, pero maluwag pa. Alam niyo po ba, bakit iyon sinabing maluwag pa? Para yan sa mga magulang mo na hindi pa nakakakilala, sa mga anak mo na hindi pa nakakakilala, kapitbahay mo, kaibigan mo. Kasi sabi sa 2 Peter chapter 3 verse 9, God doesn't want anyone to perish. Ayaw ng Lord na merong mapapahamak. Pastora, di ba sabi wag daw mangulit? Hayaan daw ang banal na espiritu, wag daw mangulit. Abe, hindi porkit nandito tayo sa simbahan, hindi na natin aabutin yung mga hindi pa nakakakilala. Tignan niyo po ang nakikita natin sa mundo na ngayon. Unti-unti na. Mabilis nga eh. Mabilis na yung propesiya na gaganap. Kung mapagbasa kayo ng news, grabe ang mga lindol, grabe ang mga baha, grabe ang mga tornado, Hurricane 5. Kung mapagbasa kayo ng world news, grabe ang bilis nang natutupad ang propesiya sa Bible. Ano yon? Yung blessed hope natin. Ano yung blessed hope natin? Ang muling pagbabalik ng Panginoon. So hurry up. Win soul for Christ. Kaya, the wisest thing to do is, everybody, win souls for Christ. Kawawa eh. Kawawa ang maiiwan. Kawawa ang walang Kristo sa puso. Amen? Amen. So I'm beginning to close. Ano yung pinag-aralan po natin ngayon? Ang pinag-aralan po natin ngayon ay God's wisdom inside. Mababasa po natin yan sa 1 Corinthians chapter 1 verse 30. At ano naman po ang life application natin dyan? Start winning people for Christ. Proverbs 11:30. Gumagano na naman ang araw. From your spirit, you have the wisdom of God going to your soul and gagawin na ng body mo. Mag-i-invite ka na, mag-share ka na. Amen ba? And beloved thought, I am wise and I love soul winning for Christ. So sabay-sabay nga po tayo. I am wise and I love soul winning for Christ. Amen. Palakpakan naman natin ng Lord. Sa mga baguhan po, yung bago lang pong naka-attend sa mga ganitong gawain, inaanyayahan ko po kayo na pumikit at tanggapin ang kaligtasan na nagmumula sa Panginoon. Tayo po yung mananalangin. Alang-alang po doon sa bago na umattend, sabayan po natin siya sa pagpipray. Lakasan po natin ang pagdarasal na ito. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa krus ng Kalbaryo. Sa krus ng Kalbaryo. Binigay niyo po ang buhay niyo Binigay niyo po ang buhay niyo para ako ay maligtas. para ako ay maligtas. Salamat po Salamat po sa mga biyaya na pinagkaloob niyo po. sa mga biyaya na pinagkaloob niyo po. Salamat po. Salamat po. Sinulat niyo na rin po Sinulat niyo na rin ang po pangalan ko ang pangalan ko sa aklat ng buhay. sa aklat ng buhay. Thank you po Thank you po sa wisdom na pinagkaloob niyo po. sa wisdom na I release I release the wisdom of God. the wisdom In of Jesus' name, Jesus' name. Amen. Amen. Pagpe-pray ko po kayo, Panginoon, salamat po sa mga kabeloved ko. Salamat po sa buhay nila. Pinagpala niyo na po sila. Lord, sa buong linggo na ito, sila po ay malakas, malusog, masigla, malayo sa disgrasya. At anumang prayer request nila, thank you, Lord, tinugon niyo na po ito. Ilalayo niyo po sila sa kapahamakan
At ilalayo nyo rin po sila, Panginoon, sa mga masasamang mga tangka ng kaaway. For no weapon formed against us shall prosper. In Jesus' name, maraming pong salamat. Thank you, Lord, sa biyaya nyo. Amen. Thank you for listening. This is PGC Beloved Podcast, where God's grace revealed.